Hello everyone! Ako po muli ang inyong Marungsan na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking mga katulad na OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay patungkol sa ating paghahanap buhay. Yung klase ng paghahanap buhay na kung saan hindi lamang tayo nakikiamuhan sa ibang tao. Well, basically, tulad ko, ang karamihan sa atin ay nakikiamuhan lang tayo. Or meron tayong trabaho na kung saan pagmamay-ari ng ibang tao or hindi nating kumpanya. So ang vlog na ito ay patungkol sa entrepreneurship. Tayo mga OFWs, karamihan sa atin, ang alam lang natin ay magtrabaho sa kumpanya ng iba. Yun ang karamihan sa atin. At dito umiikot ang ating pagtatrabaho. Magtrabaho ng maayos, nakafocus ka sa iyong trabaho bilang isang OFW, and at the end of the month, doon dumarating ang iyong sahod. At paulit-ulit na lang umiikot ang ating mundo sa ating pagtatrabaho. Nakafocus sa trabaho, ginagawa ng maayos, at naghihintay ng sahod. At alam niyo, OFWs, para bang tipong minsan nagsasawa na rin tayo. Ako nga mismo, minsan nagsasawa na rin ako. Paulit-ulit na lang. Although maganda yung ginagawa natin, nakakatulong tayo sa ating pamilya, nakakatulong tayo sa ibang tao, pero para bang tipong ganito na lang ba? Paulit-ulit, walang ka-challenge. Although may challenge actually. Pero yung tipong, yung na-confine na lang ang ating sarili sa isang lugar o sa isang adventure ng ating pagtatrabaho. So ang iniisip ko, why not subukan din natin sa isang bagay o sa ibang bagay? Kung mahal natin yung ginagawa natin ngayon bilang OFWs, why not na gawin din natin or i-extend din natin, or i-leverage din natin ang ating sarili sa ibang tao through entrepreneurship. So, ang ibig kong sabihin, yung pagninegosyo. So, habang nasa ibang bansa pa tayo, at mahal na mahal natin yung ating trabaho or ating mga trabaho, pero minsan, dumarating din yung puntong parang nagsasawa din tayo. Tulad ng sinabi ko, para bang na-confine na lang yung ating sarili sa ating trabaho, paulit-ulit na lang. Sumuli, bakit kaya hindi natin subukan magnegosyo? Kahit nasa ibang bansa pa tayo or bilang OFWs. Posible yun. Why not? So, ang gagawin lang natin, i-leverage lang natin ang ating sarili sa ibang tao. So, if we want to have a business back at home as an entrepreneurs or first-time entrepreneurs, why not? Pero dapat, meron tayong mga bagay-bagay na dapat nating i-consider. Hindi yung nag-click lang sa isipan mo at sabihin mong, gusto kong maging isang entrepreneur. Hindi ganon. Kailangan, we have to consider a lot of things. At eto ngayon, yung mga bagay-bagay na dapat natin i-consider para sa ganon, magkaroon tayo na tinatawag na negosyo. Or kahit mag-umpisa man lang tayo sa maliit na pag-ninegosyo or negosyo. So these are the things that we have to consider before we decide to have a business back at home as an OFWs. So basically, we need to leverage ourselves as an OFWs. Una, ano yung purpose natin kung bakit tayo magninegosyo at kahit nandito tayo sa ibang bansa at malayo tayo sa Pilipinas? Muli, ano ang ating layunin sa pagninegosyo? Ang layunin natin ay mas lalong mapagaan ang ating buhay at paghanap buhay. It's not in a short period of time, kundi yung long term na kahit umuwi ka na sa Pinas bilang OFW, ay meron kang aasahan. Isa pa, kung bakit mag-decide tayo na gusto magnegosyo ay para din sa kinabukasan ng ating pamilya. So meaning to say, hindi lamang para sa iyo, kundi yung next generation mo.
Dahil ang pagtatrabaho bilang OFW ay kapag katapos na yung kontrata mo o kaya matanda ka na bilang isang OFW at wala tayong negosyo, tapos na rin ang maliligayang araw natin bilang OFW. Bakit? Kasi nga, ayaw na natin. Or, it could be, matanda na tayo. So, paano pa tayo makakapagtrabaho sa pinagtatrabahoan natin na hindi nating kumpanya? So, our purpose is that to have a long-term income is not only for us, it's also for our family or for our future family or for the next generation of our family. So, it's a long-term. Yun yung unang purpose natin kung bakit gusto natin magnegosyo. A long-term benefits. So, pangalawa, ano yung dahilan kung bakit gusto natin magnegosyo at hindi lamang umaasa sa ating trabaho dito sa abroad bilang OFWs? Ay, ano ba yung hilig mo talaga? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung passion mo? Pwede mong ilabas yun and we could turn it into business. Ano ba yung hilig natin? Yun, pwede yun. Kung bakit tayo magninegosyo. Hindi natin pwedeng pasukin ang isang negosyo o hindi natin pwedeng subukan ang isang negosyo kung hindi naman natin hilig. Hindi pwede yon. Kailangan hilig mo, passion mo, o kung anong gusto mo. We don't just after about the income. Primarily speaking, we have to seek first or do first. Ano ba talaga yung hilig natin kung bakit natin gusto magnegosyo? Yan yung una. So let's say gusto mo kung ano yung ginagawa mo. So pangatlo, yung gusto mo, kung ano yung ginagawa mo, yung passion mo, ay yung pangatlo ay pag-aralan mo ang products or services mo. Kung products man yan or services yan, kailangan pag-aralan mo at ayusin mo ng sobrang ayos. Yung mayroong tinatawag na quality products or quality services. Yung para bang tipong hindi lamang produkto, hindi lamang serbisyo, kundi kakaiba sa magiging competitors natin. Bakit? Kasi nga, sabi natin sa pangalawa, gustong-gusto mo yung ginagawa mo, gustong-gusto mo yung passion mo. So, kailangan may quality ang iyong products or services, kung services man yan. Meron ka ng products or meron ka ng service or services as your business in the future. So, alam mo na yon, na-establish mo na siya. So, eto ngayon yung pang-apat, kung gusto natin magkaroon ng negosyo, ay dapat alam natin ang ating niche o yung tinatawag natin na market. So, yung product mo or products or services at ang iyong market or niche mo, pagtagpuin mo yon. Boom! Yun ang tinatawag natin na market fit. So, ang ibig kong sabihin, halimbawa, kapag kang products mo ay kakaibang pencils or let's say for example, school supplies, kakaibang products. Hindi lang ordinaryong pencil, papers, hindi lang ordinaryong notebooks, at marami pa. So, ang magiging niche mo or market mo ay, siyempre, mga estudyante. So, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka pwedeng magbenta ng mga school supplies sa mga construction workers. That's not possible. So, we call it market fit. Ang panglima na dapat natin ikonsidera kung gusto natin magkaroon ng negosyo ay kailangan ang magiging negosyo mo ay sa bahay mo palang gagawin or ipro-provide. Bakit? Huwag ka muna magkakaroon ng sariling physical store. Kasi pag nagkaroon ka na ng physical store mo at baguhan ka pa lang, at baka magtaka ka, malulugi ka, kasi nga, hindi mo pa tinetesting ang iyong products or services mo. Kailangan, sa bahay mo natin gagawin or ipopesto ang ating magiging negosyo. Huwag muna tayo magkaroon ng sariling physical store. Kasi nasa testing ability pa lang tayo kung pasok bang ating products natin at mag-fit ba doon sa market natin. So, kailangan gawin mo muna sa bahay. So kailangan i-execute mo muna sa bahay at maghanap ka ng iyong market or niche. Let's say napatunayan mong kumikita ng iyong negosyo at ginagawa mo lang ang iyong products sa iyong mismong bahay at ni-deliver mo personally or through online at alam mong boom, maayos naman ang kitaan, that's the time pa lang na maghanap ka ng iyong sariling pwesto o yung tinatawag natin na physical store. But before that, you have to consider first the environment of the place that you want to put a business or physical store.
So pag-aralan mo ang lugar, yung tinatawag natin na feasibility study, napaka-importante yon kapag ka magtayo ka na ng iyong sariling physical store. Kaya ka OFWs, pagka meron kang planong magtayo ng negosyo, huwag kang ma-overwhelm. Huwag lubos-lubos ang investment. Para sa ganon, hindi ka malulugi. So ang gawin mo, muli, kung ako sa'yo, yung bahay mo palang i-execute. Mga bagay-bagay na gusto mong ibenta na alam mong mahilig ka doon at passion mo kung ano yung gagawin mo or ginagawa mo. Bakit? Meron tayong tinatawag na trial and error stage. So nasa trial and error stage pa ang negosyo mo. So muli, ang advice ko sa'yo, gawin mo muna sa bahay. Huwag ka munang ma-overwhelm na magkaroon ng sarili mong physical store. Pag napatunayan mo na siya at kumikita nga, doon ka palang magkaroon ng pagpaplano kung saan ka titingin ng iyong physical store. Pero muli, tulad ng sinasabi ko, magkaroon ka muna ng feasibility study. Kung yung market mo nga ay nandoon sa iyong planong lugar. Ka-OFWs, kung meron tayong planong magnegosyo in the near future at ayaw na nating makiamuhan o magtrabaho sa may kumpanya ng iba, may humble advice, yung naipon nating pera sa mahabang panahon, huwag na huwag ibubuhos lahat sa pagninegosyo. Huwag dapat ma-overwhelm, lalo na sa pagkakaroon ng physical store. I-testing mo muna sa iyong bahay kung products man yan or services man yan. Reach out your customers, reach out your niche, reach out your market personally or through online. Pag alam mong kumikita na siya at tipong proven na siya, why not? Doon ka palang mag-isip at magplano na magkaroon ng physical store. This is very important mga ka-OFWs. Tayong mga OFWs, walang yuman kapag tumatagal tayo ng tumatagal sa ibang bansa. The best solution is that if you want to have a long-term income and also for the next generation of our family, we have to have the so-called business. Yun lang yun. At yun ang nakikita natin na pwede nating ikakaunlad for a long-term purpose. Wala nang iba. We're not talking here about we will be the one of the richest man in this world. No, that's not my point. I'm talking here about sustainable financial resources. Pag matanda na tayo at hindi natin kaya magtrabaho sa may kumpanya ng iba, tapos na din ang monthly salary natin. Bakit? Kasi wala ka na sa kumpanya. So, paano natin masusustain ang ating pangangailangan for a long time? Hindi sustainable. And our concern here is that for the next generation of our families. That is the most important thing. Ka-OFWs, hindi natin pwedeng ipamana ang ating magandang trabaho at ang ating magandang kinikita sa ating mga anak or ating kapamilya. Bakit? Tayo lang yun eh. So, pag-isipan natin. So, muli, ako po ang iyong manungsan na nagsasabing, sana po, nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat po.